Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon yung Polvoron video na matagal nang natulog o nakalimutan na ng sambayan ng Pilipino, biglang binuhay ng House of Representatives noong kailan ba yun? April 8 ata. Biglang ipinalabas. Okay. So, ngayon, naglalabasan ulit ang Polvoron video. Merong news dito sa Philippine Star. Complaint filed versus Polvoron video uploaders. Okay. Ang gobyerno nagsampa na ng kaso sa mga nag-upload ng Polvoron video ito. Uploaders with essay. So, tingnan natin maigi ang wordings ng ito. Medyo malabo eh. So, Philippine Star. Manila, Philippines. The National Bureau of Investigation or NBI has filed a complaint before the Department of Justice against those responsible for the circulation of the fake Polvoron video involving President Marcos. Okay. NBI Director Jaime Santiago said they also explored the angle of the alleged involvement of former presidential spokesman Harry Roque behind the spread of the manipulated video, which made it appear that the president was using cocaine. Sabi ng NBI Director, yes, we have that angle, Santiago said, when asked if the revelation during the House Strike Committee hearing could be used. Okay. During the hearing last Tuesday, Pebbles Cunanan claimed that Roque was behind the release of what is now known as the Polvoron video. In an affidavit submitted to the panel, Cunanan expressed belief that Roque was the original source of the video and that he disseminated it to destroy the president's credibility. Roque, an ally of former President Rodrigo Duterte, responded by questioning the character of Cunanan, who he said has transformed from being a tough critic of Marcos to a bootlicker. The president said he is leaving it up to law enforcement agencies to prove the allegation. Okay, so ang tanong dito is, sino-sino yung mga sinampahan ng kaso? Walang nakalagay dito kundi si Attorney Harry Roque lang binanggit. Okay, matatandaan na natin, review if I'm not mistaken, July 21, 2024, noong ipalabas itong video na ito, I'm not sure kung saan nauna, Canada ba o sa California. May nagsasabi na unang ipinalabas sa Canada at sumunod na lang sa Long Beach, California. Yung gathering sa California, itong na-monitor ko lang sa California, kung saan nandun si Attorney Harry Roque, nandun yung grupo ni Maharlika. Yun yung doon ko unang napanood yung Polvoron video na yun. Hanggang kumalat. Naging millions of views in just few months. I don't know ngayon kung yung huling na monitor ko after less than a month sa pagpalabas, more than 20 million ang nakapanood. Okay, so yun na nga, counter allegation, sabi ng Philippine government, fake video, manipulated. Sabi naman ni Maharlika,
authenticate niya sa isang forensic expert sa US at nagbigay ng certification yung forensic expert na authentic yung video. Okay. Nung una pa ito, na-monitor ko na nasampahan nila ng kaso si Maharlika. Kasi lumalabas, siya yung uploader dahil event niya, siyang organizer, yung event na yun. Although, nandun din si Atty. Roque, parang si Atty. Roque ang bisita nila. So, lumalabas ang mga original na uploader, itong si Maharlika at si Atty. Harry Roque. So, ang tanong, dito kasi sa Pilipinas yung yung pag-file itong binasa kong news dito sa DOJ. So, sinampahan ba nila ng kaso dito sa Maharlika? Yun ang hindi maliwanag. Si Maharlika, ang alam ko, naghihintay siya, nasampahan siya ng kaso sa US, kaakibat nito. Mas matutuwa pa si Maharlika, narinig ko siya sa isang vlog niya na sampahan siya ng kaso doon tungkol sa video para magamit yung certification na ibinigay ng forensic expert na sinasabi authentic yung video na yun. So, it's good. Kung totoo ito kung totoo ito, na sa Pilipinas nagsampa, yun lang ang malabo. Sino bang sinampahan? Atty. Roque ba? Maharlika? Kumusta naman yung... Kasi, nung ipinalabas, marami na ang nag-share. Share, upload, share, upload. Ang tanong, kasama ba ang mga nag-share, nag-re-upload sa video na yun nakakasuhan? Yan ang walang kasagutang tanong. Kasi kung isasama nila ang mga nag-share, ang dami. I don't know, how many hundreds thousand. Pinakamaba, 100,000 kasi bawat makapanood, share niya. Bawat makapanood, share. Ang bilis kumalat. Okay, dito, tinignan ko sa Facebook page ni Maharlika. Meron siyang March 9 na date. May tinatawag siyang Camille Marquez. Parang pinadalhan niya. Ayan po yung video. Sabi niya, Camille Vasquez. This is the President of the Philippines. This video was authenticated by a forensic expert here in California. Are you proud to be in gathering or a picture with him who facilitated the kidnapping? Ay mga ganon. So, sige, tignan natin anong mangyari doon sa pag-file ng kaso. Sana may update tungkol sa pag-file ng kaso nito. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel.